billion worth of projects sa BICAM. Tutulas na. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Ayan na, yung recording ni Saldi Ginawa ko. ko lang ang utos sa akin. Pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Lumabas ng katotohanan. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakibutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Para sa bawat Pilipino, alam ko na buo ang galit ninyo sa akin ngayon. Nauunawaan ko rin kung bakit. Lalo na at malaki ang halagang nakataya. Pero bago kayo humusga, hayaan ninyong ipaliwanag ko ang buong katotohanan. Matagal akong hindi nagsalita dahil may direktang utos sa akin. Huwag nang bumalik ng Pilipinas at manahimik lamang. Umalis ako noong July 19, 2025 July 19 para sa sa aking umalis. medical check-up. Nakaplanong bumalik pagkatapos ng SONA ni Pangulo. Pero habang papauwi na ako, tinawagan ako ni dating Speaker Martin Romualdez at sinabihan, stay out of the country. Stay You out will of be the well country, taken grabe. care of as instructed by the President. Noon naniniwala pa ako sa kanya, kaya't hindi ako bumalik. Tumikom ang aking bibig, sumunod ako, pero ang hindi ko alam, ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakibutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Ngayon, hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Nagsimula ito nung tumawag si Sekmina Pangandaman sa akin nung nag-umpisa ang BICAM process last year, 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. At sinabi pa ni Sekmina, you can confirm with Yusek Adrian Bersamin dahil magkasama sila sa meeting ni Pangulong BBM noong araw na yon. Dali na, step down ka talaga, Tinawagan Marcos. ko po agad si Sa Yusek 16, Adrian 17, Bersamin 18. at tinanong ko kung may instruction nga ba ang Pangulo na magpasok ng 100 billion during Sara their ng meeting. presidente! Ang Yes! sabi niya ay totoo nga po. Yes! Right after our conversation, Yes! tinawagan President ko po si dating Sara Speaker Duterte Martin na! Romualdez Yes! at nireport ko ang instructions Hey, ng wag ka dyan, Presidente pangit ka. to insert the 100 billion President projects. Duterte, President Sara At sinabi Duterte! niya sa akin, what the President wants, he gets. After Grabe. ilang araw, nag-set po ng meeting si Yari Sekmina na itong mga Pangandaman bangag. at Yusek Allah, Adrian kulungan Bersamin ang bagsak nito. sa amin, Wala talagang dating treatment. Speaker Martin Romualdez Ilagay sa talaga sila sa Guadalupe, carcel talaga. in front No, of Gate 4 na talagang ng Malacanang. kwan. At nandun din po si Yusek Jojo Cadiz. Yung carcel ba na ano yung ano ba yung kulungan na walang electric fan. Ang listahan ng worth Sila 100 dyan, malaya, billion. ano sila dyan. Tinanong ko Sama-sama po si sila. Yusek Adrian kung saan galing ang Ay, hindi, bakit? listahan. Ang sagot niya, galing kay PBBM Ha? mismo. Ay, hindi pa binigay pwede niya ito airconan. mula sa brown leather bag. Nung Lahat sinabi ng po mga ni ano Yusek gamit Adrian nila, Bersamin, i-sequester yung ang brown pera leather kunin bag, talaga. naalala ko nung Sa nasa Pilipino Singapore kaya yan, kami, sa ating kay right pera after yung the bungit. elections, Grabe, May gabayad 2022, tayo ng ano, sa tax. Hilton Hotel, kami ni dating Speaker Martin at PBBM habang pauwi at pabalik ng Pilipinas, hinabol ng PSG ang brown leather bag at ang sabi ni PBBM, maiwan na lahat, wag lang ang brown leather bag. Kaya naniwala ako na utos talaga ito ng Pangulo. Pagkatapos ng ilang araw, I informed sina dating Speaker Martin Romualdez, Sekmina Pangandaman, Yusek Adrian Bersamin, and Yusek Jojo Cadiz na kung pwede 50 billion lang ang ipasok sa program funds dahil so sobra ang DPWH funds versus sa DepEd. In practice, hindi pwede na mas malaki ang budget ng DPWH kaysa edukasyon. And yung balance na 50 billion, ilagay na lang sa Saan? program funds Ay, hindi. for the Talagang 2025 ano to sila. budget.
Ikuha na ito sila, Office of the President din ikuha na ang yan. nagre-release ng lahat ng unprogrammed funds. Susundan talaga yan sila Pagkatapos ng ng mga isang araw, Kanan Duterte. Tinawagan ako si Sakmina at sinabi niya, Hindi sila makakaligtas, mensahe ng bungit. Pangulo. Sa Ipasok ginawa niya nila, yan dahil hindi pinangako talaga na sila sa makaligtas. akin ni Sa Speaker Duterte. Martin yan. At hindi Si na Saldi ko pwedeng kasi ang pagbutin. pinakasusig Kumbaga, bungit sa lahat eh. ang utos ng hari, Sa lahat ng hindi mga pwedeng kwan. mabali. Ng mga Again, gumawa ng I ganitong informed the kalukuhan. Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget. Samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno Alam niya. ay humihingi ng approval sa kanya si Sakmina Pangandam.